Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating episode dito po sa ating Facts First Convo. Sa makakausap po natin para sa episode na ito ay si Secretary Larry Gadon na nagsampa po ng disbarment case against Vice President Sara Duterte. Magandang araw po, Secretary. Oh, magandang umaga, Christian. Long time no Long hear time and no no see. talk. Oo. Oo. Okay, pag-usapan muna natin yung isinampa po ninyong disbarment case against the Vice President. Bakit kayo nag-file ng disbarment against her? Well, narinig naman ng milyon-milyong Pilipino yung pagmumura niya kay Presidente Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos, at kay Speaker Martin Romualdez. So, yun ay hindi niya dapat ginawa, lalo pat siya ay second highest official of the land. At hindi lamang yon. Siya ay nagbanta pa na ipapapatay niya si Presidente Bongbong Marcos, si Liza at si Martin. At kahit pa ba sabihin na hindi consummated yung kanyang intention to kill these individuals, sinabi niya meron siyang kinausap at may instruction siya na patayin si BBM, si Liza at si Martin. Ibig sabihin, while the plan is not yet implemented, the plan, the intent, the premeditation is already there. Hindi ba pwede excuse na, hindi, bugso lang ng damdamin. Hindi Nadala lang ako. yun. Oo. Bakit ako? Noong ako ay dinisbar ng Supreme Court, bugso ng damdamin yun dahil Raisa Robles was spreading lies and lies and lies against BBM during the time of the campaign. And yet, spur of the moment yon, and it is a political statement, pero dinisbar ako ng Supreme Court. Hindi lang yun eh. Sinuspindi mo nila ako ng 1 year. 1 year nga, that's already more than enough punishment eh. Pero talagang on the day of my appointment, doon nila nilabas yung aking disbarment. So by citing that, yung disbarment ninyo, Oo. do you think mas grave ba yung ginawa ng Vice President? Mas grave yun. Una-una, Vice President ka. You're the second highest official of the land. Secondly, ilang beses mo minura. Presidente yung minura mo, tsaka First Lady and Speaker of the House. These are high officials of the government. So, ibig sabihin nun, as a Vice President, you do not respect authorities. You do not obey the laws. You do not respect the government. So, ang ibig sabihin nun, wala kang karapatan maging abogado. Kailan kayo nag-decide na mag-file ng disbarment against? Immediately, mga after a few days na nangyari yon, kasi November 23 yun, ano? And then November 27 ako nag-file. Kasi it takes time before you can come up with a complaint. Pero paano niya napanood yung video na yan? Sa social media. Lumabas din. Ano yung initial reaction niya when you saw it? Siyempre, nagalit ako dahil una-una, I am a part of the administration. I am a high official of the administration. So, siyempre, anything that is thrown or done against my leader, siyempre magagalit din ako. Pero alam ba ni President Marcos that you were going to file a disbarment case against her? Well, nag-text ako, pero ang sabi niya, huwag mo nang gawin yan. He dissuaded you? But he dissuaded me, but of course, he respects my personal decision since this matter is a personal matter. It has nothing to do with administration or governance. Why personal? It's my I am exercising my own right as a Filipino citizen, and I am not acting as an official of the government. And in that particular moment of filing the impeachment, the disbarment Mamaya natin complaint. pag-usapan impeachment. Yes. Disbarment muna. Okay, pero alam naman natin na this is not the first time that the Dutertes acted this way. Although first time na madinig natin yung sinabi niya meron siyang kinontrata na papatay at pumayag daw, okay? Oo. Pero ibig sabihin, ano yun At sinabi pa niya, this is no joke. No joke, 2 beses. Dalawang beses. So, ibig sabihin, the plot to kill the president is already in place. How do you think that particular actuation by the Vice President reflects on the legal profession? Well, siyempre, ang sabi ng Canon 2
canon of ethics for legal profession, we should be we should obey the laws, and then respect the authorities, and even in our personal dealings, yun ang sinasabi. Yung ginawa niya, imagine, being vice president, exacerbates her situation. Kasi isipin mo, you're the second or highest official of the land. Tapos ganun ka nalang magsalita, ipapapatay mo yung presidente. Okay. Given the decision by the Supreme Court to disbar you dahil doon sa ginawa ninyo, tapos sabi niyo mas malala yung ginawa ng Vice President, Oo. do you think this is a solid disbarment case? Kumbaga wala na ibang choice dito kundi Yes. tanggalin siya? Solid na solid ito. But knowing the Supreme Court, ang Supreme Court kasi bias yan anti-Marcos yan Baka hindi sila kumilos dito. Una-una, si VP Sara ay nanuntok na Sheriff. dati. When she was the mayor of Davao City, sinuntok niya yung ilang beses yung pinagsuntok yung Sheriff. sheriff na who was just performing his duty as an officer of the court. Isipin mo, tauhan ng Supreme Court yon. Pinagsusuntok ni Sara. And yet, the Supreme Court did not bother to lift a finger to discipline her. Pero dito, maliwanag, because of you, nandun yung Oo. president Oo. Nandun yung basis Oo. Kasi clearly, mas malala itong ginawa niya. Mas malala So, ito. ibig sabihin, kung susundin yung patakaran, hindi ba dapat, ang logical conclusion is this Yes, one? the logical conclusion should be a disbarment. And not only that, it should be an immediate sanction. Kagaya na ginawa nila sa akin. I was even in Russia. I was in Moscow when they issued that suspension. Hindi man lang hiningi yung paliwanag ko. And not only that, sabi nila, motu proprio. Ibig sabihin, even without complaint. On their own. On their own. Eto, sinuntok niya yung sheriff. Hindi man lang sila gumalaw. Pero ngayon, pinagbantaan yung presidente. Dapat yan, gumalaw na sila. But parang gigil pa rin kayo rin sa nangyari sa inyo. Siyempre kasi, una-una, ako, as a lawyer, I believe in the Supreme Court. Siyempre, yung ideals natin of justice, nandyan yan. Pero kung ganyan naman ang Supreme Court, paano mo pa yan paano ka pa magbibigay ng respeto sa kanila? Dito sa proceedings when it comes to disbarment, 'di ba maraming paraan 'yan di ba? Oo, Pwede sa oo. IBP, pwede sa Supreme Court, Oo. pwede nga motu proprio. Paano ba yung disposition ng ganyang kaso? Gaano Well, kabilis yan usually? It depends on whether the Supreme Court will take the case immediately or will take it up immediately or it's through the IBP. Dito, how urgent is it? From your perspective. I think this is urgent because you're going to kill somebody. Imagine. This is no joke. I have ordered the killing of President Bongbong Marcos. Pero when it comes to differences, we're talking here of unelected official, a vice president. Do you think that would be a big factor? Yes, that's a big factor. In terms of the Here comes a vice president who is violating the law. Pero yung magiging factor po ba yun in terms of the decision making possibly by the Supreme Court? Kasi hindi ito ordinaryong abogado Ano yan? It should be an aggravating circumstance na siya ay vice president. If a vice president is willing to violate the law, then what more? Ano ba sasabihin ng mga tao? Hindi kami din, magpapapatay na rin kami. Okay. Pero, Secretary, sinuportahan niyo itong dalawang opisyal na ito ngayon. Yes, diba? Pero walang makakatawad sa pagsuporta ko kay former President Rodrigo Roa Duterte. And you campaigned for BBM and Sara, di ba? 2022. Yes, Pero do you regret that decision of supporting the Vice President? Yes, of course. Because I didn't know at that time that she will act this way. That she will behave this way. Isa pa nga itong problema sa kanya. Sino ba ang may kagagawan nitong mga inaabot niyang kaguluhan? Unang-una, Christian, sino ba humingi ng budget sa Congress? Iba siya? Humingi siya ng more than 2 billion pesos na budgets for OVP. That is more than double than the previous administration of Leni Robredo. So, nung nakita yung budget na hiningi, ba't ang laki-laki nito? It's an obligation also of Congress to ask questions on this budget requisition.
Eh di naitanong sa kanya, para saan ba yan? Eh isipin mo, lumalabas doon sa 2 billion na budget niya, 700 million pesos is for confidential funds and intelligence funds. Eh sabi nga ng mga why do you need that much? Napakalaki niyan. Eh hindi ka naman police agency, hindi ka naman military agency. Bakit ka mag-budget ng ganon? Eh nagalit na siya. Nagalit na instead of explaining to the congressman kung ano yung purpose ng budget na yun, nagagalit siya. And not only that, ang sinisisi niya si BBM tsaka si Martin. These people, the congressmen of the committee on budget, ang nagtatanong, pero nagagalit siya kay BBM. And not only that, isipin mo, lumabas doon yung totoo, na kagaya nung yung Youth Summit na ginawa ng AFP. Nasabi ng AFP, wala naman kaming tinanggap na pera kay Madam Sara. At wala namang ginamit na pera diyan sa OVP dahil lahat 'yan gastos ng AFP. Eh ano lumabas na humingi sila ng certification of that event, pinalabas nila, nagbigay sila ng 15 million. To justify that expense. To justify that expense, nag-attach sila ng certification ng AFP that there was indeed an event of the Youth Summit or something like that. Eh di ba pandaraya na maliwanag yon? Ito pa matindi. Isipin mo yung doon sa kanilang confidential funds, merong disbursement para kay Mary Grace Piatos, 25 million. Kay Fernando Tempora, merong pang Uwishi, merong Nova. Hindi nata totoo yun. Joke na yung iba. Ang sure yung Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. At saka yung Kokoy Villamin. Oo. Pero the joke na yung iba, naging joke kasi nga because of the Mary Grace Piatos. Questionable kasi yung 158 na acknowledgement receipts. Yes, oo. Isa lang ang form. Hindi, baka kasi maniwala sila na mayroong Fernando Tempora. Hindi pa tayo sure. Baka naman. Hindi pa tayo sure dahil kasi tinitingnan pa yung iba ngayon eh. So basically you're saying kasi ayaw nilang ipaliwanag. Yeah, Oo. So siya rin may kasalanan kung bakit siya... siya ang may kasalanan nito why she is in this deeply in this trouble. Okay. Secretary, you're no stranger to filing impeachment cases. Yes. Will you file an impeachment complaint against the Vice President? Hindi na ako sapagkat nagsalita na yung ibang mga congressman na sila ang magpa-file eh. So I'd rather leave it to them. Pero nagplano ba kayo? Actually hindi kasi when these things came out in the media, itong mga pagkaguluhan diyan sa budget hearing na yan, nagsalita agad sila that they are going to file an impeachment case. In fact, nagsuggest pa nga ako sa kanila na wag na muna kasi wala na kayong oras dahil kasi mag-Christmas break na. And then pag nag-resume ang session sa January, a few sessions lang yan, mag-a-adjourn na rin dahil kasi election na. So, there's not enough time for them to finish the whole impeachment proceedings. Remember, in the Sereno proceedings, it took me 8 months. Pero in terms of grounds, do you think there are strong grounds to impeach and convict the Vice President? Yes, there are strong grounds. Yung pandaraya niya doon sa budget sa disbursement ng confidential funds, that is already a big ground. That's a solid ground. Pati na rin yung pagmura niya, solid ground din yon. And yung kanyang pagbabanta sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos at ni FL at ni Speaker. Di ba, ang nakalagay sa ating konstitusyon, the duties of the Vice President is to assist the President in the performance of his duties. Paano siya mag-a-assist niyan? Pinaplano nga niyang patayin. Minsan nga, gusto pa raw niyang pugutan ng ulo. Ina-imagine daw niya na pinupugutan niya ng ulo. Okay. Alam mo, ngayon lang tayo nagkaroon ng Vice President na ganyan. Kahit yung si Madam Leni Robredo dati na talagang halos dinurog at initsukwera ng Duterte administration, hindi man nagsalita ng ganon. In fact, she attends SONA, she attends any event that requires the presence of the government officials. Kahit na binababoy siya, kahit siya nililibak siya, kahit na inaapak-apakan siya, nandun pa rin siya. And she never mentioned about killing anybody. At least decente si Madam Leni Robredo. Yung isa. Itong isa ugaling sanggano Ugaling sanggano. Pero nagulat pa ba kayo? Kasi trademark ng mga Duterte yun Well,
nagulat ako. Kasi siyempre, as Vice President, iba naman yung mga mayor ka eh. Iba yung mayor ka. Okay ka lang, mag-astig-astig ka dyan sa bayan mo. Pero kasi ito, ano ka eh, Vice President ka eh. You are the second highest official of the land. So therefore, you should serve as an example in respecting the authorities, in obeying the law, in upholding the Constitution. Eh anong ginawa mo? Lahat yan binaliwala mo. Secretary, na-curious ako. Kasi naging basehan ng disbarment nyo, that video, di ba? Kung Yes. saan, nag-beast mode kayo ron clearly. Oo. Nung napanood niyo yung beast mode video ni Sara Duterte, yung kanyang matinding meltdown, Oo. ano yung talagang initial reaction niyo? Well, ang sabi ko nga sa mga kaibigan, mga congressman, Yung habang pinapanood niyo? sabi ko, aba ano na to, mentally incapacitated. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang president or vice president can be removed from office through declaration of incapacity. Eh hindi naman sinasabi na doon Yung presidente, okay. Oo. Ngayon, pwede mo na siyang i-declare na incapacitated diyan. Mentally incapacitated. You have to remember that becoming a leader of the land, you have to be mentally, your mental faculty should be normal and functioning well. Ito, can you say that her brain is functioning well by saying that papapatay niya si presidente, ipapatay niya si speaker, si Lisa? Can you still maintain that she has a clear and a clear mind? Ma-maintain mo pa ba yun na she has a mental capacity? Of course, wala na. Yung binabanggit yung mental issue, saan siya dapat gamitin as a ground? Doon sa Impeachment. declaration of Saan incapacity. Impeachment yan? Iba yung impeachment. Ang impeachment is yung betrayal of public trust. Oo nga, saan specific gagamitin to? Kasi, Actually, dalawa ang pwede eh. Dalawa ang manners which she can be removed. Yung declaration ng incapacity, which is easier, no? And like how do you go about it? Kasi di ba, clearly, wala pang nangyari nun, but this can be a precedent. you're proposing a new route. Yes, a new route. Kasi wala nang oras eh. Samantala kung i-declare nila yan, in a matter of 1 week, pwede nilang gawin yan. Saan idadaan yan? Ganon din. All the Congress has to do is to issue a declaration that the Vice President is mentally incapacitated and therefore she should be removed. Ganon lang kasimple. Nasaan sa Constitution yan? Nandun sa tingnan mo doon sa process ng removal of the President and Vice President. Kasi, The impeachable officers. Andun yun. Kasi diba, And there is a provision there that says that if the President is incapacitated, papalitan siya. All the Congress has to do is to certify that he can no longer perform his functions as a president. So, instead of It is same manner with the Vice President. So, ang sinasabi niya, instead of impeachment na mahaba, i-declare na lang siya na paano gagawin yan specifically ng Congress? Mag-issue sila ng resolution. Resolution lang. That we find the Vice President no longer capable mentally to perform the job of a Vice President. And Ganun then, lang. anong gagawin sa resolution na yun? How will that be enforced? Itatransmit na nila yon siyempre sa Senate. And then, sa ganong situation, nakalagay naman sa Constitution that the Senate President can take over as the temporary Vice President. Ano siya? Parang resolution of both houses? Yes, ganun lang yun. Napakadali. Mas madali yun. Have you spoken about this with congressmen? Well, yes, in confidence. But they don't want to be divulged. Their names are still a secret now. Kasi mas tinitingnan pa rin talaga nila yung impeachment. You know why? Siyempre, mas gusto nila yung ganun dahil na they can exercise their rights naman na to question the Vice President. Pero nabanggit niya na po ba yan with President Marcos? Hindi. Kasi si President Marcos, alam mo yung taong yan, sobrang yan yung pasensyoso, hindi kumikibo. Basta siya, trabaho lang trabaho. Saan ba nakakita ng presidente? Sa isang araw, 3 lugar yung pinupuntahan. Mamimigay ng mga tulong, mamimigay ng mga titulo, mamimigay ng mga relief, ganyan. In one day, ang lalayo ng mga pinupuntahan niya.
basta siya, gusto lang niya makatulong at magsilbi sa bayan. In fact, hindi nga niya gusto na nagpa-file ako nitong disbarment kay Sara. Kaya lang, this is a personal matter to me. Teka, sabi niya hindi na kailangan, pero he still filed. Did he say something after you filed? Wala naman. Kasi ano naman si Presidente BBM is the kind of person that will respect your personal decisions. Incidentally, sinabi niya, kasi may kumalat na text message, di ba? Yung sa impeachment Na naman, dinidissuade niya yung congressman from filing an impeachment, saying that Sara is not important. or wala raw pakinabang dyan yung ordinaryong Pilipino. Oo. Ah, Tama naman. Kasi si Presidente kasi masyadong pasensyoso. Imagine for more than 36 years, inaapak-apakan niya ng mga kalaban. pero Secretary, would you agree na this is a survival issue on the part of the President na kung hindi niya madurog si Sara Duterte Oo. at naging presidente yan sa 2028, Oo. yari si BBM at saka pamilya Well, niya. that is theoretically, Pero kasi as of now, durog na yun si Sara eh. But she remains popular when it comes to surveys. Hindi. Kalokohan yan. Alam mo yung survey na yan, mga naghuhula lang yan. You don't believe na siya yung Yes. front-runner? I'll tell you a secret, I'll tell you a secret. This is going to be the first time that I divulge this. In 2021, Malacanang directed the congressman to conduct internal surveys without using Pulse Asia or SWS or Okta Research and whatever. Alam mo ang nangyari? It was a confidential report, Pero kasi sa dami ng mga congressman na kaibigan ko, binibigay nila sa akin yung permasyon. Sabi nila, inutusan kami ng Malacanang mag-conduct ng internal survey among our constituents. Ang lumabas doon, ang number 1, si BBM. Ang number 2, si Lenny. Ang number 3, si Isko. Number 4 lang si Inday. When was this, 2020? In 2021. Before the elections. Before the filing. Before the filing. Kaya confident noon kami na si BBM mananalo. And then si Sara, she was not confident in filing candidacy for president. In fact, nag-file na siya as mayor eh. Ang nangyari lang, kinausap siya ng isang personal and family friend na lawyer din nang sinabi sa kanya ganito, sa ngayon, sikat ka kasi anak ka ng presidente. Na nakaupo. Oo, nakaupo. Pero pag hindi na presidente yung tatay mo, you will be relegated to provincial politics. So No one will mind you. You don't think Sara Duterte can stand on her own sa Yeah, national she politics? cannot. Alam namin yan. Dahil kasi, yung mga internal surveys na yan, nakakarating sa akin yan. In fact, pati yung mga percentage, alam ko yan eh. Meron akong mga data dati yan eh. Hindi talaga siya mananalo on her own. Ngayon, nagkataon lang na kinausap siya. Sabi sa kanya na sikat ka dahil kasi tatay mo presidente. Pero pag hindi na presidente tatay mo, hindi ka napapansinin. You will never go back to national politics. You can never go back to national politics pagka hindi ka tumakbo ngayon. Tumakbo ka ngayon as Vice President of BBM. Mananalo ka and wala ka pang maggastos. Sa ngayon ba nakakatulong kay Sara yung tatay niya? Nagsasalita rin yung tatay niya eh. Actually, ang nagpahamak sa kanya dito yung tatay niya eh. In what way? Magmula nung nagsalita siya ng bangag at adik si BBM, doon na nag-start yung syempre alam mo, marami din namang mga loyal na mga Marcos loyalist na mga congressman. Sisiraan mo yung leader namin? O di sige, usisain ka namin ngayon kung ano yung mga kabalbalan mo dyan sa budget. Would you say dito ba nagsimula yung breakup ng unity? Yes. Diyan mismo. Dahil sa tatay? Yes, just tatay. Tapos sinagundahan pa ng mga vloggers. Pati na rin si Sara. Nakipulburon na rin siya. So, they invited trouble. They started the war. Ngayon, sumakay na rin itong mga congressman. Sabi nila, kung ganyan kayo, di usisain na rin natin kung ano yung mga baho na ginawa nyo rito. Di ganun nga yung lumabas. Sino may kasalanan yan? Sila. Okay. Speaking of kabastusan, kasi in terms of disbarment grounds, Oo. yung tatay niya mukhang marami rin eh. Oo, actually, one of these days, pinaplano ko na rin mag-file against the father. Ano mga isa-cite niya kung sakasakali? Well,
isipin mo naman, ilang beses siyang nagbura doon mismo sa Senate. Mismo yung mga senador na bastusan sa kanya eh. And these are on record. And not only that, nakaano yan, it was aired live on major networks. So therefore, meron ng judicial notice yan. You don't have to prove anything eh. Ibanggitin mo lang na in this day, nagmura si Duterte doon sa ano. You don't have to prove. In fact, you don't even have to present an evidence. And that's common public knowledge already. Yung sinabi niya recently, yung pinaprod niya yung military. Yes, yun pa ang second. Actually, pwede siyang i-disqualify sa kanyang candidacy for mayor of Davao City. Kasi when you file a certificate of candidacy, merong doong statement that you have to sign and you have to swear oath that you will abide by the Constitution, you will respect the authorities, you will obey the laws. Eh, di ba? Merong ganong parte doon. Binaviolate niya lahat yun, no? So therefore, pwede siya i-disqualify. Kailan nyo balak i-file yung disbarment? Well, nag-uusap pa kami ng aking mga legal team and dahil na busy din ako, hindi na ako makagawa ng sarili kong pleading eh. Dahil na since 2014, I have not been practicing law eh. Pero technically, you can prepare a pleading, pero lawyer ang magsa-sign off. Well, I can sign. Kasi hindi naman you yan can draft, diba? Hindi. Ako ang pwedeng pumirma doon as a complainant, not as a lawyer. Okay. Sige. As a complainant. Kagaya nito sa Supreme Court. I can't file anything. And not only that, the only thing taken away from me by the Supreme Court is my right to practice law, to appear in court and to sign pleadings. But you cannot take away the attorney from me. In fact, until now, they address me as attorney in all direct communication with me. Kasi ano yun eh, ang being a member of the bar is just a privilege for you to practice, no? To appear in courts. Ganon. Attorney, dito sana, yung gathering ng ilang mga Sara Duterte supporters sa Edges Shrine, is it something that should... Nakakahiya yan. Mas marami pang nanonood sa mga gay beauty contest kaysa sa nagpupunta doon. Di ba nakakahiya yun? Isipin mo, mas marami pang nanonood sa mga bakla beauty contest, no? Dami natin mga kaibigan mga gay na talagang masaya silang kausap. Kaya maraming nanonood sa kanila kaysa dito sa mga rally-rally ng maisog. Kaya unang-una, Christian, Secretary, seryoso yung tanong ko, napunta sa... Wala naman kasing appeal yung maisog. Walang noble appeal. Okay. 'Di ba? Kasi wala ka namang panawagan diyan na halimbawa ay paunlarin ang bansa o mag-create tayo ng trabaho, mga ganyan, no? Paunlarin natin ang ating mga kababayan, mga ganyan. Hindi naman ang ganun ang call nila. Ang sinasabi nila, maisog, matapang. Ano naman pakialam namin kung matapang kayo? Mapapakain ba kami ng tapang-tapang nyo? Pero yung pinapalabas sila na narrative na inaapi, pinagkakaisahan si Sara Duterte, tinatanggal. Sino ba may kasalanan yan? As I have explained earlier. Sino ba yung humingi ng pagkatakot-takot na budget? Sino ba nagsabi sa kanya humingi siya ng 700 million na confidential funds? Anhin niya yun. Si Madam Lenny nga, wala namang ganun eh. Dito sa... Di ba you recall the budget of OVP? Wala 700. 700 lang. Dito sa pagkakabiyak na unit team, sa tingin niyo sino mas malakas? Yung mga loyalista ni BBM o yung mga supporters? Of course. Of course, yung loyalista ni BBM. Iilang piraso lang naman yung yung mga supporters ni Sara eh. And karamihan pa dyan, mga paid vloggers lang eh. Kita mo doon sa EDSA, di ba? Puro mga paid vloggers lang yung nandun. Isa kasi sa mga concern, Secretary, yung political turmoil na pwedeng mabuo at baka pwedeng magkagulo. Kunwari, tanggalin sa pwesto si Sara by impeachment conviction o pumasok ng ICC for the father. Baka meron pa rin significant support from the people yung mga Duterte at wala. Ako sa tagal ko na sa political scene na Christian, wala akong makitang solid support sa Duterte. Si Duterte, nanalo noong 2016 because of the Marcos votes. Isipin mo ilan ang nakuha niyang boto noon? 15 million. Si BBM, 15 million lang. Given na konting mga difference na yan. Si Alan Cayetano, ilan ang nakuha? 5 million. Di ba? Hindi mo pa masabi na lahat yon ay because of Duterte. Kasi may sariling boto rin si Alan. Ilang beses naging congressman, senador yan eh.
Ngayon, ganito. Si Duterte, ini-endorse si Alan sa lahat ng TV ads, radio ads, lahat ng billboards, lahat ng mga posters na iboto niyo si Alan. Kung iboboto niyo ako, iboto niyo si Alan. Ano nangyari kay Alan? 5 million votes. Talo. Oo. Ibig sabihin, walang solid follower si Duterte. So, hindi kayo bothered dito sa destabilization ng mga Duterte against the administration? Hindi. Gustong-gusto ko nga yan para makita na wala sila tao. Tingnan mo lahat ng mga maisog rallies nila, anong tao nila? Wala pa 100. Oh. Pero baka kasi wala pang enough spark for them. Anong i-spark nila? There is no noble intention. Paano mong i-justify na mag-rally kayo dahil may Mary Grace Piatos? What kind of a noble intention is that? Wala. Kung hindi kagaya ng... Ito pa isang nakakatawa. Pagka anti-Marcos ang issue, lahat ng komunista at kaliwa talagang sumasama yan. Sila pa yung nangunguna. Pero ngayon, dito kay Sara, wala pumapansin. Dito kasi Kasi walang justification. Hindi, tsaka malinaw ang issue rito. Malinaw ang issue dito. Winaldas mo yung confidential funds na pera ng taong bayan, tapos ayaw mo magpaliwanag, tapos magagalit ka pa pag tinatanong ka. Binabastos mo pa yung mga congressman. At saka sa akin, Secretary, you don't have to be a supporter of the sitting president Oo. to realize na sobrang kabastusan yung ginawa. Exactly. If you are right-thinking Filipino, right-thinking individual, makikita mo, iba naman itong ginagawa ni Sara. Even if nakita mo nga kahit yung mga sila Lenny, yung lawyer ni Lenny, ang suporta ay dito sa issue na to. Not necessarily kay BBM, but on the issue. Saan ka ba naman nakakita? Magsisinungaling ka dun sa confidential funds mo, lulukuhin mo yung mga tao, lulukuhin mo yung congressman, tapos gusto mo kampihan ka namin? Ito na-realize ko, Secretary, no? Parang walang attack dog, for lack of a better word, si BBM. Walang sumasagot na katulad nyo for him. Pero yung kabila marami. May Harry Roque, may Panelo. Should you be that person? Well, I can do that, pero na-realize naman ng mga taong bayan niya. At saka sino ba naman si Panelo at saka si Harry Roque? Wala naman na silang credibility. Ito nga, kagaya ni Panelo. Tumakbo siyang senador nung nakaraan. Ang kanyang mga poster kasama ni si Duterte. Tinataas yung kamay ni Duterte yung kamay niya. Lahat ng billboards, lahat ng posters, at saka yung mga advertisement. Sinasabi niya, Panelo, panalo. O anong nangyari sa kanya? 30 plus yung kanyang pwesto. Talo. Panelo, panalo. Pero talo. Secretary Larry Gadon, maraming salamat po for joining us Yes, today. maraming salamat din, Christian. Okay. Matagal tayong hindi nagkita. Maraming salamat. Yan po yung ating panayam with Secretary Larry Gadon. Maraming salamat po. Ako po si Christian Esguera. Ito po yung ating episode sa ating Facts First Convos. Magandang araw po.